medyo konting deviation lang po. Reaction niyo lang po sa nangyayaring House hearing ngayon nandun sa Quad Committee. Doon naglalabasan ngayon yung iba't ibang information. Nakikita natin na unti-unti na isa-isa nang lumalabas yung katotohanan. Isa-isa nang lumilitaw yung mga tinatago talaga nila na mga kalokohan, mga kasalanan, so kapanglilin lang sa atin. At nakikita rin natin yung mga hindi tamang reaksyon. Katulad nung sa ating Vice President na ayaw umarap ng maayos dyan sa investigasyon, sa mga inquiries na yan ng Kongreso. Dapat nakikita ngayon ng mga tao yan na ano bang klase yung mga leader yung ganon. Yung sa dating administrasyon, yung dating Pangulo, ngayon yung anak niya, Vice President, ibang asal ang pinapakita. Yung mga lumalabas na mga revelasyon, yung sa Alice Go, yung Pogo, and then yung latest, yung bombshell ni former Mayor Jed Mabilog, kailangan makinig tayo. Even if sinasabi nila na may bahid politika yan, na sa tingin ko hindi naman maiiwasan yan, pero ang pinaka-importante ay yung katotohanan. Ang pinaka-importante ay yung mga tunay na nangyari noon. At syempre, naano rin ako kasi somehow, in a sense, in certain aspects, ay nabibindicate rin ako. Diba? Yung parang, nandyan, kinakarwa na. Yung mga may pakana, ng mga pag-abuso sa akin, yung paninira sa akin, ay binabalikan na po sila. Kailangan, let's monitor closely all of this para alam din natin for purposes of next year's election na dapat bang maulit-uli yung mga klaseng leader na yon na grabe pala yung mga naging kalokohan nila. Senator Marco Rojas and Senator Drilon as alleged drug lords. Pa ganun po yung tinahanap ko before under the House President Duterte. Kung yung get your Exactly. Kung natatandaan nyo, ako talaga yung unang tinarget niya. Ako yung unang brinand niya as the mother of drug lords, the believed drug trade queen, na number one narco politician. Ako yung unang siniraan nila na pinipilit din akong isama doon sa Matrix. Nakatulad din yung nangyari, yung sinasabi ngayon ni Mayor Jed Mabilog, former Mayor Jed Mabilog, na hindi naman pala totoo na dapat nandun siya sa listahan. Tinatarget lang niya siya dahil sa politika na naman. Dahil yung Iloilo ay hindi bumoto doon sa dating Pangulo. Yung mga ganong dahilan. Ganon talaga katindi. Yung the extent that the former president had to do just to be able to destroy critics and silence dissent. do you see a pattern na ginagawa yung gigitin yung mga kanya, kalabo niya sa politika? Oh, yun talaga yung nagiging pattern kung nakikita natin sa mga revelasyon na yan. Tsaka tingnan mo, yung specific, yung sa sitwasyon ko, sa mga nangyari sa akin, yung mga ginawa sa akin. Sa tingin ko, ginawa nila yon as diversionary. Diba? Yung parang they wanted somebody, a figure, na doon titingin yung buong bayan at maski yung mundo na ako ang pinicture nila na involved talaga sa droga. Yun pala, sila yon. Yun pala, sila pala yung mga may tinatago. So malaking panloloko yung ginawa nila sa taong bayan in the name of the war on drugs. Follow up on the fiscalizer, BP's budget in the future, would you scrutinize that? Dapat hanggat hindi napapasagot, hanggat hindi napapanagot, hanggat hindi dinalatag yung buong katotohanan, ay kailangan alamin natin at panagutin. Okay, salamat po. Thank you. Ma'am Pablo, lang kung Iloilo sabi niyo sa proportional case, kahit na may mga evidence o may mga... That's his decision. Is that the right decision? Walang accountability sa former president. Magkaiba kami ng pananaw dyan. Kung akong tatanungin, hindi pwedeng gano'n na basta-basta na lang. Sinira o sinubukang sirain ang buhay mo sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay mo, nasira, na apektuhan yung pamilya mo,
Hahayaan na lang ba yon? Magkaiba kami ng pananaw. Para sa akin, hindi dapat ganon. Now, you can move on, but at the same time, demand accountability and justice. In your case, Yes, we are. My lawyers are actually preparing those charges. first nalaman niyo po yung warning niya noon na kayo nakalaya na kayo. Ang heard that, sinabi niya na manahimik na lang kayo nung nakalaya na kayo. Anong message niyo? Paano ako mananahimik? After all what was done to me for almost 7 years, kakalimutan na lang ba? Mananahimik na lang ba? Paano kung tuloy-tuloy nilang gagawin yan? Na magbibiktima rin sila in the name of power tripping and in the name of false values in life and in governance. So hindi pwede.